Pag ang hanap buhay mo, ihihiwalay ka sa Diyos, itakwil mo. Di ba ganon? Yung anghel, ihihiwalay ka sa Diyos, takwil mo. Yung asawa, ihiwalay ka sa Diyos, ano gagawin mo? Basahin natin ang sabi ng ating Panginoong Kristo sa 14 ng Lucas. Kung ang sino mang tao'y pumaparito sa akin at hindi napopuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Alam nyo, mga kapatid, kung minsan, kahit na tatay mo, nanay mo, dapat na yung kanyang ginagawa na pagpigil sa'yo, itakwil mo. Hindi naman natin sinasabing ang tatay mo, lapastanganin mo, huwag mo nang papasukin sa bahay mo. Hindi naman ganun ang sinuturo natin eh. Kailangan matuto tayong tumanaw ng utang na loob sa magulang. Pero pagka ikaw ay pipigilan, itakwil mo yung kanyang ipinapagawa sa'yo. Di ba? Tanggapin mo siya bilang ama, pero yung pinapagawa niya sa'yo, itakwil mo. Huwag kang magpapigil, kahit sa nanay mo, kahit sa tatay mo, kahit sa iyong sariling buhay man. Ayun ang sabi sa Biblia. Kasi kung minsan, kapatid na Luz, yung buhay mo, mailigtas lang ng tao, kung minsan yung buhay niya, naaatim niyang humiwalay sa Diyos eh. Yun nga po eh. Totoo po yun. Pero pagka na medyo nabingit siya sa alanganin, hindi na siya makapanindigan at yun na, makaligtas lang siya. Yung buhay niya, mailigtas lang niya, hindi bali ng mawahiwalay sa pananampalataya, may nangyayari pong ganun. Pumapasok yung sinabi ni Kristo. Ang mag-ingat ng buhay, mawawalan nito. Dapat ang mawalan ng buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay maiililigtas yaon. Ibig sabihin, kapatid na Luz, yung buhay, puhunan yan para maging dapat sa Diyos eh. Kung kailangang to spend your life, matupad mo lang yung kautusan ni Kristo at mabigyan mo lang ng pagpapahalaga si Kristo, mas mahalaga kasi yung kaugnayan sa Diyos kaysa sa buhay eh. Considering na, kung nawalan ka man ng buhay, sa Diyos na may maibabalik naman niya yun eh. Hindi ba ganon, kapatid na Luz? Tama po, totoo po yun. Dahil sa Diyos naman ang gagaling ang buhay. Kung nawala yan, dahil rin sa Kanya, ibabalik naman po niya yan eh. Pero kung pinahalagahan mo yung ibang bagay... Basta balik lang. Hindi basta balik lang, Sis Luz. Ang ibabalik niya sa'yo, buhay na walang hanggan, di ba? Tama po, tama po. Kaya yung awit na inaawit-awit natin, ang buhay nating marupok, huwag ipagkait kung ninanais ng Ama, kunin hanggang mapatid, buong mong ialay na may pag-ibig. Panahon ng pagpanaw, walang hanggang ipapalit. Diba? Napakaganda nung awit na yun eh. Ang buhay nating marupok, huwag ipagkait kung ninanais ng Ama, kunin hanggang mapatid, nakangiti mong ialay na may pag-ibig. Panahon ng pagpanaw, walang hanggang ipapalit.
ng Ama ay sumaiyo na. Napakagandang awitin, no? Kasi mailigtas mo yung buhay mo sandali, nawala ka naman sa Diyos, mananatili ka na bang buhay noon? Mamamatay ka rin kung pinili mo na yung mamatay ka dahil sa Diyos, maibabalik naman ng Diyos yung buhay na wala hanggan. Iningatan mo yung buhay mo, mawawala yun sa'yo, at hindi ka naman mabibigyan ng Diyos. Pero pinili mo ang Diyos, na wala ang buhay mo, maibabalik ng Diyos ang buhay mo. So it is wise, after analysis of the truth and the facts, na huwag tayong papigil sa hanap buhay. Huwag tayong papigil kahit sa kanino. Makapagpatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos. Kasi kahit maiwala mo ang lahat, huwag lang ang Diyos, maibabalik ng Diyos ang lahat na naiwala mo. Diba? Samantalang kung naiwala mo ang Diyos dahil sa hanap buhay, hindi kayang bigyan ka ng hanap buhay ng Diyos. Hindi maibibigay sa iyo ng hanap buhay ang Diyos. Ang Diyos maibibigay sa iyo ang hanap buhay. Ang hanap buhay hindi ka mabibigyan ng Diyos mong totoo. Maaari kang mabigyan ng Diyos ng asawa, na mabuting asawa, pero hindi maaaring ang asawa mo'y mabigyan ka ng Diyos. Ang ibig ko lang ipakita, kapatid na Lusano, kuminsan, ang tao para wag lang mamatay, kahit na i-deny niya yung kanyang faith, o ipagkaila niya na yung kanyang Panginoon, o itatwanan niya, hindi dapat masumpungan sa atin, mga kapatid. Wag nawang mangyari sa atin yun, lalo na kung hindi natin makakaya. Pero dapat kahit sa kamatayan manindigan tayo. Sapagkat sabi ni Pablo, naniniwala akong lubos kahit ang kamatayan, kahit ang buhay. Meron namang pagkakataong kuminsan, yung iba mabuhay lang, naihihiwalay sila nung buhay. Na buhay nila, naihihiwalay sila. Kaya ang hindi mapuot sa kanyang sariling buhay man, hindi maaaring maging alagad ko. Kasi yung buhay niya, naihiwalay siya. Hindi buhay ng Diyos yan, buhay niya, sariling buhay niya. Kung minsan, mabuhay lang, kahit na gumawa na ng masama, pangit yun. Sabi ng Biblia, kahit buhay, kahit anghel, may possibility pa lang ang anghel ay maghihiwalay din talaga, kapatid na Luz. Opo. Kahit pamunuan, kahit bagay na kasalukuyan, bagay sa darating. Kahit ano pa ba yung darating na pandaraya, antikristo, kapighatian, malaking kapighatian, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, hindi pwedeng ihiwalay ang isang Kristiyano. Dapat ganun ang ating paninindigan, kapatid na Luz. Ngayon, ano ang ating tanong na susunod, kapatid na Luz? Ang ating pong susunod na tanong, sino ang tiyak na di maihihiwalay ng alinman at anumang kasangkapan ng demonyo? Sino kaya yung tiyak na tiyak hindi pwedeng ihiwalay? Sa mga kapatid natin, sa mga manggagawa, sa lahat ng kapatid sa iglesia. Pakibasa mo, kapatid, na Daniel yung 2:18 ng Kolosas. Sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel na nananatili sa mga bagay na kanyang nakita, na nagpapalalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng kanyang akalang ukol sa laman, at hindi nangangapit sa ulo, na sa kanya'y ang buong katawan na inaalalayan at nakalakip sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid ay lumalago ng paglagong mula sa Diyos. Maliwanag dyan ang hindi pwedeng ihiwala, yung nangangapit sa ulo. Alam naman natin yung ulo, kapatid na Daniel, di ba? Basahin natin yung 18 ng Kolosas. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ayon, ang ulo ay ang ating Panginoon Kristo.
kung ang sino man nangangapit sa ulo. Kaya kahit kailan, kapatid na Daniel, di naman natin tinuro na sa atin sumampalataya ang mga kapatid eh. Di naman natin itinuro na sa atin mangapit, sa atin magtiwala. Meron ba tayong ganun turo, kapatid na Daniel? Wala po, kapatid na Eli. Ang lagi nga po nating inire-reiterate sa ating mga kapatid, yun pong itinuturo ninyo sa amin na pagsampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, pangangapit sa ating Panginoong Hesukristo at pangahawak doon sa kanyang mga iniaaral sa ating mga magkakapatid.